Kung nagkataon lang na andito si Don Aresto nung oras na nalaman ko ang lahat, Madam El, hindi ako matakot na yumakap sa bakal. Mabigyan ko lang ng katarungan ang sinapit ni Nanay. Umasa ako sa loob ng 20 taon na makita ko ang nanay pag umuwi na siya galing sa Maynila. Pero maasa lang pala ako sa wala dahil lang sa kahayupan ni Don Aresto. Magmula nung malaman ko ang lahat, Madam El, pakiramdam ko, hindi na buo ang pagkatao ko. Wala na palang pag-asa na maramdaman ko ang pagmamahal at ang yakap ng isang nanay. Lalo akong nawala ng direksyon sa buhay. Magkahalong hinanakit at sama ng loob ang naramdaman ko para kay Lolo. Naging isang mahinang nilalang si Lolo sa aking paningin. Di man lang niya mabigyan ng katarungan ang sinapit ni Nanay at di man lang niya naipagtanggol ito laban sa malupit na si Don Aresto. Alak ang naging karamay ko sa lahat ng hinanakit at problema na dinaramdam ko, maging ang pagkabigo ko kay Princess. Dahil pakiramdam ko, di ko kayang tiisin ang kirot at galit kung hindi ako lasing. Nabaliwala ko na si Lola, Madam El. Medyo dumistansya na ako sa kanya. Parang makaiwas akong makapagsalita sa kanya ng hindi maganda. Hinayaan na lang ako ni Lolo sa mga ginagawa ko, pero lagi siyang nakikiusap sa akin. Napag-aralan ko na lang daw kalimutan ang lahat at magsimula ng panibagong buhay. Mas lumayo ang loob ko sa kanya, Madam El, dahil parang tanggap na lang niya na ganun ang sinapit ni Nanay at na ang bilis niya makamove on sa lahat ng mga nangyari sa amin. Di ko lang tanggap sa sarili ko na ang taong gumawa ng kasalanan sa nanay ko ay siya pala ang totoo kong tatay, ang taong kinamumuhian ko abot langit. Naipangako ko sa sarili ko, oras na magkasalubong ang landas namin ni Don Aresto, hindi ako manghihinayang na ipaghiganti ang nanay ko. Hindi ako makapapayag na ang taong kumitil sa buhay ni Nanay ay malaya, malinis at mabuting tao sa paningin ng aking mga kalugar. Gusto ko siyang hubaran sa pagbabalat kayo niya sa aming lugar, maging sa paningin ng aming kura paroko sa aming simbahan. Front lang pala lahat ng mga kabutihan at kabaitan na pinapakita niya sa lugar namin. Pero sa likod ng lahat, nagtatago ang kanyang kasamaan at kabuktutan. Lumipas ang 2 taon, nakabalik na si Princess sa lugar namin kasama si Don Aresto at nabalitaan ko na lang na may fiancé na ito. Gusto ko sana siyang dalawin sa kanila, kaso maalala ko nga ang ginawa kong sulat para sa kanya. Alam kong galit siya sa ginawa ko at naiisipin niya na pinagpalit ko lang siya sa pera. Hindi talaga ako mapalagay, Madam El, hanggat di ko makaharap at masumbatan si Don Aresto. Kaya sinadya ko minsan siya sa simbahan dahil alam kong kada linggo ang simba nilang mag-asawa. Pagkatapos ng misa, nauna akong lumabas at panagsigawan ko sa mga nandoon na si Don Aresto ay isang rapist at kriminal. Nabigla ang mga nagsimba at kanya-kanyang bulong na nasiraan na daw ako ng bait dulot ng alak. Agad akong hinablot ng isa sa mga guard ng Don at pinasakay sa sasakyan nila at balak akong dalhin sa presinto. Pinigilan ni Don Aresto ang guard na kumaladkad sa akin at sinabihang pawalan na lang daw ako dahil baka lango lang daw ako sa alak. Mula sa likuran ng Don, lumabas si Princess at dinuro ako. Sinabihang isang mukhang pera at mapagsamantalang tao. Huwag ko daw bastusin ang kanyang daddy at baka siya pa ang magdadala sa akin sa pulis para sampahan ng kasong paninira. Gusto ko siyang lapitan at magpaliwanag, Madam El. Kaso nakita ko sa mga mata niya ang galit at pandidiri habang nakatingin sa akin. Mas lalo akong nasaktan nung
nung inakbayan siya paalis ng kanyang fiancé na taga Maynila. Si Princess na mahal ko ay pagmamay-ari na ng ibang lalaki. Galit din na ibang kapitbahay ko, Madam Ed. Dahil paano ko daw nagawa iyon kay Don Areston. Isang mabuting tao naman daw ito at matulungin pa sa kapwa. Gusto kong ipagsigawan sa kanila na balat kayo lang lahat ang kabutihang ipinakita ng Don sa kanila. Dahil demonyo ang tunay na ugali nito. Umuwi ako sa amin at hinamon ko si Lolo na tulungan niya akong magpaliwanag sa mga tao na isang masamang nilalang ang tinitingala nilang Don at ubod ito ng lupit. Ang gusto ni Lolo, Madam El, ay lumayo na lang daw kami at nang makaiwas sa kalupitan ni Don Areston at para na rin walang masamang mayayari sa amin at sa Tio Ruben ko. Nadagdagan na naman ang hinanakit ko kay Lolo dahil isa siyang duwag at mahinang tao. Paanong pinagwalang bahala niya lang ang krimen na ginawa ng Don sa nanay ko. Nakiusap siya sa akin, Madam El, napakinggan ko naman daw ang mga babala at paalala niya dahil baka di daw niya makayanan pag may masamang mangyari pa sa akin. Sobrang nabulagan na ako ng galit, Madam El. Gusto kong malaman ng mga tao kung gaano kasama ang Don at gusto ko din mabigyang katarungan ang pagkamatay ni nanay. Uuwi na sana ako sa amin pero hinarang ako ng mga tao ni Don at dinala sa garahe nila at binugbog. Lumaban ako sa kanila, Madam El, pero nang dahil sa kalasingan ko, gahidlan na lang ang itinira nilang buhay sa akin. Bago magdilim ang lahat, namalayan ko na lang na binaba nila ako sa sasakyan at pinagulong sa bangin. Habang hindi pa ako nakauwi sa amin, hinanap pala ako ni Lolo sa bahay nila Don Areston dahil alam daw nito na doon ako nagtungo at baka may ginawa itong masama sa akin. Sinundan pala si Lolo ni Tio Ruben at ito ang nakasaksi sa lahat ng mga nangyari bago namatay si Lolo, bunga ng pagtulak ng Don sa kanya sa hagdanan. Buhay pa daw si Lolo nung dinala ito ni Tio Ruben sa hospital. Pero dahil sa nabagok ito at madaming dugo ang nawala, hindi na ito nakayanan pa ng matanda. Nakalibing na si Lolo ilang araw mula nung mamatay siya at buo na talaga sa isip ko, Madam El, na ipaghiganti siya at panagutin ang Don sa ginawa sa kanya. Inigilan ako ni Tio Ruben sa balak ko dahil ikakapahamak ko raw ito. Lumayo na lang daw kami at kalimutan na ang lahat na nangyari. Nabalitaan kong may kasalan sa kabilang bayan at ang Don ang principal sponsor, kaya nag-abang talaga ako ng ilang oras sa tabi ng daan para matupad ko na ang masama kong binabalak laban kay Don Areston. Bago mag-alas 2 ng madaling araw, dumaan na ang sasakyan nila sa liblib at makahoy na daan na siyang kinakatayuan ko. Hinarang ko na sa daanan ang ilang malalaking puno ng saging at mga sanga ng kahoy. Nakita kong 2 bodyguards lang ang kasama ng Don, mga lasing pa ang mga ito, para sa driver. Isa-isa ko silang pinatulog sa palo ng kahoy na hawak-hawak ko at pinaladkad ko ang Don palabas ng kotse at sa sementeryo ko siya dinala sa harap ng puntod ni nanay at ni Lolo. Halos nakabulagta na ang Don Areston sa lupa at gusto kong tignan niya ang 2 puntod na nasa harap niya. Tumawa lang ito at sinabi sa akin na kasalanan naman daw ni Lolo kung bakit ito namatay dahil tinakot daw siya nito na ibulgar sa lahat ang totoo niyang pagkatao. Nandilim ang paningin ko sa kanya, Madam El, kaya nasunto ko na naman siya at sumubsob ulit siya sa lupa. Gusto kong basahin niya ang pangalan na nakalibing sa harapan niya mismo. Natigilan siya, Madam El, pagkakita niya sa nakasulat sa lapida. Tinanong niya ako kung bakit patay na daw ito, gayong ang pagkakaalam niya ay nang ibang bansa daw ito.
Napukaw ulit ang galit ko sa tanong niya sa akin, Madam M. Kaya nasuntok ko siya ulit at nasubsob siya sa mismong puntod ni nanay. Sinabi ko lahat sa kanya, Madam M, kung bakit nagpakamatay si nanay at ako ang naging bunga ng panggagahasa niya dito. Para siyang natuklaw sa kanyang mga nalaman at nanlaki ang mga matang nakatitig sa akin. Itsurang nagising sa mahabang pagkatulog ang Don na nakatingala sa akin. At sa harap ng puntod ni nanay, gusto kong tapusin ang buhay ni Don Areston na siyang tunay kong ama. Buti na lang, Madam L, at nasundan pala kami ni Tio Ruben at napigilan pa niya ako sa gusto kong gawin kay Don Areston. Hindi niya kiayon sa akin ang pagkakataon. Naipaghiganti ko na sana sina nanay at lolo. Magiging tahimik na sana ang isip ko. Agad akong umuwi sa amin at nag-alsa balutan dahil gusto ko nang lumayo sa lugar namin para makalimot sa lahat na masasakit na nangyayari sa buhay ko. Wala na rin lang akong pamilya. Habang inaayos ko ang aking mga gamit, siya namang dating ni Princess at nagulat ako sa sampal niya. Dinuro niya ako sa mukha at sinampal ulit dahil sobra na raw ang kawalang hiya ang ginawa ko sa pamilya nila. Tinanggap ko ang mga insulto niya sa akin dahil alam ko useless lang din kung magpaliwanag pa ako sa kanya dahil nilaso ng Don ang isip ni Princess. Ngayon, Madam L, dito na ako sa Maynila nakatira at single pa rin dahil di ko pa rin makalimutan si Princess. Siya lang hanggang ngayon at siya lang ang mamahalin ko habang buhay. Nabalitaan ko din galing sa tawag ni Tio Ruben na nagpakamatay daw si Don Areston dahil nalubog ito sa utang at nailit na daw ng bangko ang halos lahat ng kanyang ari-arian. Pero bago daw ito nagpakamatay, hinahanap daw ako nito kay Tio Ruben at gustong humingi ng tawad sa akin. Alam na rin daw ni Princess ang totoo dahil inamin ni Don Areston ang lahat ng kanyang mga kasalanan sa amin at sa akin. Inamin din ng Don kay Tio Ruben na gusto itong kami ni Princess ang magkatuluyan dahil hindi naman daw kami magkaano-ano ng anak niya kasi ampon lang daw si Princess. Nabalitaan ko din, Madam L, na dalaga pa rin si Princess hanggang ngayon at hindi sila nagkatuluyan ng kanyang fiancé noon dahil iniwan daw siya nito mula nung mabangkrap sila si Princess. Kung naririnig mo itong kasaysayan natin, Princess, gusto kong sabihin sa'yo na ikaw pa rin ang nandito sa puso at wala nang iba. Panahon lang ang makakapagsabi kung kailan tayo ulit magkita. Thank you so much, Madam L, sa pagbigay ng panahon at pagkakataon na mabasa itong sulat ko at maiparating sa mahal kong si Princess na siya pa rin ang gusto kong makasama at siya pa rin ang nag-iisang babaeng tinitibok ng aking puso.